Sa pagtanggol kay Senator Christopher Bongo, iginiit ng aktor na si Robin Padilla na mayroong historical fact sa panghayag ng senator na si Lapu-Lapu na itinuturing na unang pre-colonial na bayani ng Pilipinas ay isang Muslim tausog na leader mula sa dating Sultanate of Sulu. Pahayag: isang Muslim convert at lantarang taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Padilla ay nangatwiran ng mga Islamic na version na etniko ni Lapu-Lapu ay maaaring naiiba sa Western na version, ngunit ang lahat ng mga salaysay tungkol sa unang bayani ng Pilipino ay dapat ipagsaalang-alang dahil walang anumang actual na video recording ng mga kasaysayang kaganapan ng mga pangyayari. Sinabi niya, walang pwedeng magsabi ng may mali dahil meron bang video? Wala namang video di ba? Ang tanging makapagpatunay niyan ay kung mayroon isang time traveler doon na video niya at na-interview niya yung mga tao. Sinabi ng aktor na si Robin Padilla na nakalulungkot na ibinatikos si Go sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng ika-500 na anibersaryo ng tagumpay si Lapu-Lapu noong 1521 laban sa Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan at mga tauhan nagsisilbing na Espanya ng mga bayani ng Battle of Mactan ay isang mandirigmang tausog mula sa isang East Kingdom of Sulu. Kasunod ng mga matinding pagpuna, humingi ng paumanhin si Go kung iba ang dating ng aking kwento, ngunit hindi niya binawi ang kanyang istorya. Si Duterte sa mga karaang talumpati mula noong 2018 ay gumawa rin ng tulad ng mga pahayag ni Lapu-Lapu ay isang tausog. Hindi siya nagbigay ng ibang detalye. Sa higit isang oras na video live streaming sa kanyang Facebook account noong Abril 29, sinabi ni Padilla na dapat huminto ng mga tao sa pagpuna kay Go dahil meron pong historical fact yung sinabi ng aking kaibigan at iyan po ay iyong point of view ng mga Muslim. Tandaan po natin, dumating dito ang mga Espanyol early 16th century, unang bahagi ng ika-19 na siglo. Ang mga Muslim po nandito na noong middle of 14th century, kaligitnaan ng ika-14 na siglo. Sa kanyang mahabang diskurso, sinabi ni Padilla na ang version ng mga Muslim sa kaganapan ganito: yung kasaysayan na sinulat naman ng Sultanate of Sulu, nasunog na iyon. Pero sa kanila namang narrative, tinatawag na kwento na si Lapu-Lapu, noong malaman ng Dato Lapu-Lapu na Sultanate of Sulu na may lumanding na dayuhan doon, inutusan si Dato Lapu-Lapu na sumakay ng balanghay o tinatawag na sasakyang pangdagat. Na sumakay pa ang Pilipinas ng mga banyaga. Na nagtravel papunta ng Visayas. At doon hinanap niya si Magellan. Doon nagkaroon ng labanan. Dagdag dito, sinabi niya, At alam nyo, paano nyo po nasasabi na hindi rin naman totoo iyong narrative o tinatawag na kwento ng Sultanate of Sulu. Dahil pagkatapos na labanan, wala namang mga record si Lapu-Lapu. Kung si Lapu-Lapu
po ay taga doon, dapat after ng labanan ay may records or mga records si Lapu-Lapu. Ibig sabihin, saan nagpunta si Lapu-Lapu? Hindi po kaya pagkatapos ng labanan ay umuwi na siya ng Sulu? Ang mga Kastila, katuwiran niya, ay hindi tatanggapin ng mga kanilang bayani. Si Magellan ay pinatay ng Muslim tulad ni Lapu-Lapu dahil sa kanilang kasaysayan na sinakop ng mga Muslim o Moor sa loob ng 800 taon sa Iberian Peninsula, kung saan ang kasalukuyang Spain ay matatagpuan ang katotohanan. Ang mga detalye tungkol sa personal na buhay at pinagmulan ni Lapu-Lapu, kasama ang kanyang ethnicity bilang isang mandirigmang tausog mula sa isang kaharian ng Sulu, ay anumang kapanipaniwalang i-witness account o anumang uri ng dokumento na tumutukoy kahit sa lugar ng kanyang kapanganakan. At ang magulang, ayon sa National Historical Commission of Philippines o NHCP, sinabi ng NHCP na ang impormasyon tungkol sa posisyon ni Lapu-Lapu bilang isang pinuno sa isang pre-colonial na komunidad sa Mactan Island na nahahati sa munisipalidad ng Cordova at Lapu-Lapu City. Sa lalawigan ng Cebu ay batay lamang sa mga kwento ng ilang mga nakaligtas, kasama ang Italian chronicler na si Antonio Pigafetta, kabilang sa mga membro ng tauhan ng Magellan Elcano Expedition na nagtapos noong 1522. Si Magellan, ang kapitan ng mga tauhan, ay napatay sa isang pana na may lason sa pakikipaglaban sa mga sundalo ni Lapu-Lapu sa Mactan Island noong April 27, 1521. Sinabi ng ahensya na alang nito ang lahat ng mga kilalang account at kwento sa labas ng mga historical source bilang haka-haka at folkloric at hindi dapat ituring bilang mga katotohanan ng kasaysayan. Gayunman, ang ilang mga academic expert of the historian ay kino-question na si Lapu-Lapu ay isang Muslim o isang tausog mula sa Sulu, na binanggit ang mga kasanayan na non-Islam ng ilang mga pre-colonial na tao sa Visayas, tulad ng mga nasa Cebu at mga kalapit sa isla na binisita ng mga tauhan ng Magellan na dokumento ni Pigafetta. Sa pagsipi sa Pigafetta Chronicles, sinabi ni historical Professor Michel Chayo Chuan de La Salle of University sa isang pakikipagyaman ng Felstar.com na ang mga pre-colonial ng mga Bisaya ay enemies na tumutukoy sa mga taong sumasamba sa mga espiritual na nilalang.
Sinabi rin niya na ang baboy ay bahagi ng pagkain ng mga katutubo, isa sa mga uri ng karne na itinuturing na haram o pinagbabawal na pagkain sa relihiyong Islam. Ang Pegafesta Chronicles ay walang sinabi tungkol kay Lapu-Lapu na hindi tubong Mactan Island sa mga kanyang mga account patungo sa Battle of Mactan. Ang kampo ni Lapu-Lapu ay hindi kailanman tinanggap ang alok ni Magellan na sundin ang hari ng Espanya, kilalanin si Raja Humambon ng Cebu na nabinyagan at binigyan ng isang Kristiyanong pangalan na Carlos bilang kanilang hari at bigyan ng pagkilala na humantong sa labanan kung saan napatay ang kapitan na Portuges.